So often, Christians fall into the confines of this world's values and strive toward earthly goals. We labor to reach the peak of our careers. We budget our money and invest a portion of every pay into various funds for our retirement. And we even collect valuable possessions to feel the status of success. We believe that these accomplishments are the things that fulfill our purpose in life. And so they are worth the struggle and the endurance. But this thinking is wrong. This world is not our home. We are just passing through. Kadalasan tayong mga Kristiyano ay nahuhulog sa pagpapahalaga sa mga makamundong bagay na walang tunay na halaga. Nagsusumikap tayo sa mga makalupang layunin. Pinipilit nating magtagumpay sa ating mga piniling mga karera o pinag-aralang kurso. Kahit tipid na sa pagkain, nagpipili tayong mag-ipon upang makabili tayo ng kotse o bahay. Binabudget natin ang ating pera para makapag-ipon para may pondo pag nag-retire na tayo. Naniniwala tayo na ang tagumpay sa mga bagay na ito ay tumutupad sa ating layunin sa buhay. Kaya sulit ang ating pakikibaka at pagtitiis. Ngunit mali ang ganitong pag-iisip. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Dumadaan lang tayo. The pressures to meet the material goals of this world have caused many Christians to believe that they need to struggle to achieve them to be successful. But this is not a prerequisite set by God. He tells us to keep our eyes on heaven and not to lay up our treasure on earth. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Matthew 6:19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirahang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magdanakaw. Ang ating layunin sa buhay ay hindi dapat nakatuon sa pagkuha ng mga kayamanan. Ang ating mga mata, ang ating mga puso at ang ating mga halaga ay dapat na lahat ay nakapokus kay Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa atin. At ang ating layunin at ang ating pagtuon ay dapat nasa Kanya at sa ating tahanan sa kawalang hanggang kasama niya. Ang mga gantimpala na inaabangan natin ay hindi makalupa at ibibigay sa atin ni Jesus pagdating natin sa langit at ito ay mananatili magpakailanman. The rewards that we look forward to are not earthly, but will be given to us by Jesus when we get to heaven, and they will last forever. Many scriptures are taken out of context and deliberately by some preachers who use them to claim a prosperous life here on earth. We quote scriptures like Psalm 37:4 that says we can have the desires of our hearts, and we look for earthly riches because we think that this is what God wants for us. Many of us believe that it's our right as Christians to own the wealth on earth. And so, it's what we live for. We use other scriptures like Revelation 5:10 that says we are kings and priests and that we shall reign on the earth. But we take that scripture out of context and expect it now. We declare that we are entitled to all that God has, the cattle on the thousand hills, because we are His children.
We take the concept of faith and abuse it as a tool to try to employ God to make us wealthy. Maraming mga verses sa Biblia na kinukuha natin na out of context. Pinipili natin ang mga verses na nagsasabing maaari nating makamit ang mga hangarin ng ating puso at naghahanap tayo ng makalupang kayamanan dahil iniisip natin na ito ang nais ng Diyos para sa atin. Marami sa atin ang naniniwala na karapatan natin bilang mga Kristiyano ang pagmamay-ari ng yaman sa lupa. Gumagamit tayo ng mga verses na nagsasabing tayo ay mga hari at mga saserdote at tayo ay maghahari sa lupa. Ngunit inaalis natin ang verse na yon sa context at inaasahan natin ito ay para sa ngayon na at hindi sa darating na panahon. Bakit? Hindi ba gusto ng Diyos na maging masaya tayo? Gusto ba niya mamuhay tayo sa kahirapan? Hindi. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiyasiyang buhay sa lupa at ayaw niya tayong maging mahirap. Kalooban niya na umunlad tayo at maging malusog. So, is the Bible contradicting itself? No. The Bible does not change or compromise its truth. We are the ones who change it to suit our own selfish and unrighteous desires. When our hearts live for Jesus and our goal is to serve Him, He provides these things for us. We don't need to scheme to get them or to make them our quests as Christians. Kapag ang ating puso ay nabubuhay para kay Jesus at ang layunin natin ay paglingkuran siya, ibinibigay niya ang lahat ng bagay para sa atin. Hindi natin kailangan magpakana, manggimik para makuha sila o gawin silang ating layunin bilang isang Kristiyano. Our home is in heaven. Jesus says in John 14:2, "In my Father's house are many mansions." It's probably better translated as many rooms. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. What a wonderful promise. Sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Jesus is in heaven and He's made homes for each of us there. So we can live with Him through eternity. Ang ating tahanan ay nasa langit. Si Jesus ay nasa langit at gumagawa siya ng mga tahanan para sa atin, para makasama niya tayo sa kawalang hanggan. Jesus said in Revelation 21:4 that our home is where there will be no more tears, no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Wala nang luha, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap. At sinabi rin niya sa 1 Corinthians 2:9 na hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga ni hindi pa sumasa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. I don't know, folks,
but I can't wait to be there. This world, on the other hand, is coming to its end and has become a target for distraction. We don't need to look far to see that it's falling apart, that crime, poverty, and natural disasters are growing astronomically, and that diseases and starvation have become epidemic nightmares around the globe. Even our authorities agree that things are getting worse here by the day. And rightly so, because Jesus tells us that we are living in the last days of Earth's existence. Jesus in the Gospel of Matthew, in the 24th chapter, said that there will be wars and rumors of war, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Ang mundong ito ay malapit ng magwakas. Masdan ang paligid natin, ang krimen, ang kahirapan at mga natural na sakuna ay palaki at padami ng padami. At ang mga sakit at gutom ay nagiging epidemic na sa buong mundo. Maging ang ating mga autoridad ay sumasang-ayon na lumalala ang mga bagay na ito sa araw-araw. Sinasabi sa atin ni Jesus na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw ng mundo. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. 2 Timothy 3:1-5. The earth is not going to get better. It will continue downhill until God destroys it. While we're still here, though, we have a purpose to fulfill as Christians, and that is to encourage and support each other, and to be witnesses to the world of God's grace through Jesus our Savior. Our lives should reflect God, so when people see us, they see the character and the Spirit of God in us. How do we do that? By the way we act and react to situations. By the way we give God all the praise and glory for being our Lord and our help when we need help. Psalm 9:9. And by the way, we live our lives and show that Jesus is our reason for living, and that our wealth is not in earthly possessions, but in the eternal life He has prepared for us. Habang tayo ay naririto pa, mayroon tayong layunin na dapat tuparin bilang mga Kristiyano. At yon ay upang hikayatin at suportahan ang isa't isa at maging saksi sa mundo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating tagapagligtas.
Ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa Diyos. Kaya kapag nakita tayo ng mga tao, ay makikita nila ang karakter at ang espiritu ng Diyos sa atin. Paano natin gagawin yun? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pinapakita na si Jesus ang dahilan ng ating pamumuhay at ang ating kayamanan ay wala sa mga ari-arian sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan na inihanda niya para sa atin. We cannot put our hope and our purpose in earthly riches. We can take them with us as they belong to this world. Hindi natin madadala ang kayamanan o anumang bagay sa libingan. Noong unang panahon, ang mga hari o mga pero ng Ehipto, pag nililibing ay sinasamahan ng kanilang mga kayamanan, pati mga hayop at mga tao, mga alipin at kanilang mga asawa o mga gwardya na mga buhay pa para raw makasama paglalakbay pagtungo sa kanilang buhay. Pero ngayon nakikita ng mga treasure hunters at mga archaeologists na kung saan sila inilibing, nandun pa rin sila. Walang pinuntahan. Mark 10:24 says, "But Jesus answered again and said to them, Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God." Ngunit muli sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. If we cling to the possession of this world, we will die just like Lot's wife died when God led his family out of Sodom. She looked back in sadness because her heart was in that city and its possessions and not with the Lord. Natatandaan ninyo ang asawa nila. Kinakaladkad na sila ng mga anghel para disanin ang Sodom. Pero lumingon siya sa likod na may kalungkutan dahil ang kanyang puso ay nasa lungsod na yon at ang mga ari-arian nito at wala sa panganakop sa Panginoon. Kaya tanong ang nangyari sa kanya. Siya'y naging isang haliging asin. We can enjoy the good things that this world has to offer, but we cannot be attached to them. They cannot be our reason for living or our goals for this life. Why? Because when we are attached to and live to collect these possessions, they become a God to us. And what does the Bible say about that? You shall have no other gods before me. Deuteronomy 5:7. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. It's a very fine line that separates the natural instinct of setting up a nice home for your family and wanting only the best and most expensive possessions for your personal comfort and social status. God says in Isaiah 32:18, "My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places." Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. He wants us to have a good home to live in here. And He wants us to be healthy. And He even wants to give us the desires of our heart.
Nais niyang magkaroon tayo ng magandang tirahan dito. At gusto niya tayong maging malusog at gusto pa niyang ibigay sa atin ang mga hinahangad ng ating mga puso. All these things are ours because He loves us and we love Him. We are not part of this world anymore. And we don't depend upon this world to survive. We depend on Him for everything. When we make heaven our goal and our home to look forward to, the things we have here are simply needs or desires to get us through this journey. Yes, they may be nice things, but they are not our reason for living or our reason to want to stay here. We are not attached to them. Our hearts are free to enjoy them or to give them away. We share what we have with other Christians so that we all are part of God's blessing and we help those in need, which in turn shows Jesus to a hurting world. And when we do, we are blessed. Malachi 3:10 says, "Bring all the tithes in the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala." Tumutulong ba tayo sa mga pangangailangan at gastusin ng ating lokal na simbahan? Yung mga naghihirap na mga kapatid sa pananampalataya, pinagdarasal ba natin o tinutulungan kahit na papano? O puro pagpapasarap sa sarili lang ang iniisip natin? We shouldn't spend our time, money, or thoughts on making this world our permanent home. But while we're here, God promises to supply all our needs. He says in Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag inuuna natin siya, pinagpapala niya tayo. When we put Him first, He blesses us. Hindi natin dapat gugulin ang ating oras, pera o pag-iisip para gawing permanenteng tahanan ang mundo. Ngunit habang narito tayo, ay nangako ang Diyos na tutustusan ang lahat ng ating pangangailangan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay atin dahil mahal niya tayo at mahal natin siya. Hindi tayo bahagi ng mundong ito at hindi na tayo umaasa sa mundong ito para mabuhay. Umaasa tayo sa Kanya para sa lahat. Malaya tayong magsaya sa mga ibinibigay sa atin ng Panginoon at bigyan ng ibang tao.
Ibinabahagi natin kung ano ang meron tayo sa iba pang mga Kristiyano upang tayong lahat ay bahagi ng pagpapala ng Diyos at tinutulungan natin ang mga nangangailangan. This world is not our home. It's a battlefield where the devil is trying to steal, kill, and destroy anyone and everyone so he can keep them from knowing God. Our commission as Christians is to arm ourselves in the Word, and through the power of the Spirit, of the Holy Spirit, we can share the gospel with people and win souls for Christ. And we can do this because heaven is our home. Heaven is our goal. And heaven is where Jesus is and where we want to be. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Ito ay isang larangan ng digmaan kung saan sinusubukan ng Diablo na gawin ang lahat para maiwasan ng mga tao na makilala ang Diyos. Ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano ay armasan ang ating sarili sa salita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga tao at makapagbibigay ng mga kaluluwa para kay Kristo. At magagawa natin ito dahil ang langit ang ating tahanan. Langit ang ating layunin. At ang langit ay kung saan naroon si Jesus at kung saan gusto nating mapuntahan. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Dumadaan lang tayo. This world is not our home. We are just passing through.